Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah adabul muta'allimin. At tiyatalakay pa rin natin yung kainaman ng pag-aaral. Inshallah. Yung nakaraan na talakay natin, yung hadith, may yuridillahu bihi khairah yufaqihu fid din. Sino man ang naisin ni Allah para sa kanyang kabutihan, ay pauunawa ni Allah sa kanya ang relihiyon. At ang pag-unawa na ito, syempre, pag-unawa sa pagkakabisado nito at pagsasakatuparan o pagsasabuhay dito. At ang kaalaman, merong apat nga na relasyon ang tao rito. Ito'y pinag-aaralan, ito'y pinagtitiisan, ito'y sinasabuhay, at inaanyayahan natin ng mga tao patungo rito. Okay? Ngayong aral ka lang ng aral, wala ka nung ibang tatlo, walang saysay. So kailangan kumpleto. Kahit ilang notebook pa yung mapuno mo yung 1,000 notebook, hindi ka naman nagtitiis dito, o hindi mo ito sinasabuhay, hindi mo ito ibinabahagi sa mga tao, o hindi mo inaanyayahan ng mga tao na mag-aral, o hinihimok ang mga tao na mag-aral, may kulang. Okay? May kulang. At maaaring maunawaan natin na yung apat na yun ay bahagi nung pag-unawa sa relihiyon. Okay? Ang tunay na nakakaunawa sa relihiyon, hindi lang nag-aaral. Kasama rito yung tao na nagtitiis dito, nagsasabuhay nito at nag-aanyaya sa mga tao patungo rito, insyaallah. So ganun kahalaga yung hadith na yun, na ganun din dinagdag dito, na tama rin ang kabaligtaran nito. Na sino mang hindi niya maunawaan ng relihiyon ay maaring hindi siya mahal ni Allah. Okay? At ito ay isang bagay na dapat na pinangangambahan, lalong-lalo na ng nag-aaral ng kaalaman. Okay? Kung nahirapan ka na maintindihan yung basic, may problema. Kung yung advance, walang problema. Kasi minsan nga, umabot na tayo sa limit ng ating pag-unawa. Katulad halimbawa, sa mga advanced na mga subject, yung faraid. Yung faraid, ito yung yung pagkakahati-hati ng mana. Pagkakahati-hati ng mana. Halimbawa niyan, kalahati makukuha sa anak, makukuha ng anak na lalaki, at iba't iba pang katulad nito. Percentage kasi yun, yung faraid. Ganun siya na tukoy dun sa ayah sa Quran. So, masalimuot siya na pagko-compute. At syempre, kukomputin yun pagkatapos na mabayaran muna yung utang at ano pa mang ibinilin niya. So, yung namatay, meron siyang utang, ibibilin niya. So, tatanggalin na yun sa kanyang yaman. At kung meron pa siyang ibang tao na gustong pagbigyan ng yaman niya, na hindi naman kabilang sa mga tagapagmana niya, pwede. Okay? Halimbawa, mamatay yung tatay niyo, tapos gusto niya ibigay yung kalahati ng yaman niya sa masjid, pwede. Tapos yung kalahati, yun na lang yung paghahati-hatian ng sino man sa kanyang mga tagapagmana. So, masalimuot na proseso yung faraid. At kung sa pangkaraniwang Muslim, hindi niya naintindihan yun, walang problema. Okay? Pero kung pangkaraniwang Muslim, hindi mo maintindihan yung pinagkaiba ng Ahlus Sunnah at ng Shia, ng Sufi at ng Asha'ira, iba't ibang ligaw na sekta, may problema. Okay? Siguro sa umpisa, malilito ka. Malilito ka sa Shia, sa Ahlus Sunnah. Kasi bago pa lang sa'yo eh. Pero kalaunan, parang kambal na yan eh.
So umpisa ka lang malilito pero pag 2 taon mo lang kasama, hindi na sila magkamuka. Parang ganun. So kailangan magtitiis yung tao na mag-aral at doon niya makukuha yung pag-unawa sa relihiyon, inshallah. Sumunod, hadith na iniulat ni Abu Hurairah at iniulat ni Imam Muslim na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilmah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sino man ang tumahak sa landas, sa isang landas, na ang landas na ito ay tinatahak niya na ang hinahangad niya ay kaalaman. Salaka, ibig sabihin, kumbaga naglakbay, at yung yaltamis, naghahangad. Salaka, o tumahak, iltamasa, naghangad. Parang katulad doon sa hadith, man iltamasa ridallahi bisaktin nas, radiyallahu anhu, waradiyan nasu anhu. Waradiya anhun nas. Sino man daw ang maghangad ng kaluguran ni Allah, kalulugdan siya ni Allah at kalulugdan din siya ng mga tao. Iltamasa. Yun yung root word nung yaltamisu. Man salaka tarikan yaltamisu fihi ilma, sino man daw ang tumahak sa isang landas na ang hangad niya rito ay kaalaman, sahhalallahu o sahhalalahu bihi tarikan ilal jannah. Padadaliin niya para sa kanya sa pamagitan nito ang landas patungong paraiso. Sinabi ni Imam at-Tabari rahimahullah, wad damiru fi bihi aidun ilaman wal ba'u lit-ta'diyah, ay yufikahu an yasluka tarikal jannah. So dito yung paraan ng pagkakasabi dito grammatically, yung bihi na tinutukoy dito, yung sahhalalahu bihi tarikan ilal jannah. Sahhala, ibig sabihin, ang fa'il dito ng sahhala, syempre si Allah. Sahhalalahu bihi tarikan ilal jannah, ibig sabihin, sa pamagitan ng pagtahak ng tao sa landas ng kaalaman, ay padadaliin ni Allah para sa kanya ang landas patungong paraiso. Padadaliin ni Allah para sa kanya ang landas patungong paraiso. So katulad dito ng isa pang hadith, iniulat naman ito ni Imam at-Tirmidhi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Sino man ang lumabas, ibig sabihin dito lumabas ng kanyang bahay o tahanan na naghahangad ng kaalaman sa landas ni Allah, o siya ay nasa landas ni Allah. Sino man ang lumabas ng kanyang tahanan upang mag-aral, siya ay nasa landas ni Allah hanggang sa siya ay umuwi. Siya ay nasa landas ni Allah hanggang sa siya ay umuwi. Ibig sabihin, kahit tapos na yung pag-aaral, pero nandun pa rin siya sa labas ng bahay. Nananatili siya sa landas ni Allah hanggat yung ginagawa niya doon sa labas ay may kinalaman doon sa pag-aaral. Sa paglabas mo pa lang ng bahay, naglalakad ka, sumakay ka ng motor, sumakay ka ng sasakyan, doon pa lang nasa landas ka na ni Allah. Inshallah, kung mamamatay ka doon, magandang kamatayan, inshallah. Magandang kamatayan, inshallah. Ganun din, kung uuwi ka, nananatili ka sa landas ni Allah. Merong hadith na iniulat, sila Imam al-Bukhari at Imam Muslim, nakabilang nga rin sa mga kainaman ng pag-aaral. La hasada illa fitnatain, walang inggit liban na lang sa 2 tao.
Una, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halkatihi fil haqq. Isang tao na binigyan ni Allah ng yaman at ginagastos niya ito sa katotohanan. Ibig sabihin, ginagastos niya ito sa makatotohanan, makatuturan na pagkakagastosan. Hindi niya lang ito ginagastos sa luho. At yung isa pa, warajulun atahu Allahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ang isa pang dapat kainggitan, ang tao na binigyan ni Allah ng hikma, ng karunungan, at siya ay naghahatol, ibig sabihin, nagsasabuhay nito, at ito ay kanyang itinuturo. Hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari. So dito dalawa. Isang mayaman na nagsasadaka at isang maalam na nagsasabuhay sa kanyang kaalaman at naghahatol sa pamagitan nito at nagtuturo nito. Sila lang yung dapat kainggitan. Kasi itong mga tao na ito ay pawang kumikilos para sa kaluguran ni Allah. At ang tao ay marapat na nabubuhay para sa kaluguran ni Allah. Dahil ang kaluguran ni Allah, ito ultimately ang bunga ng ibada, ng pagsamba. At bakit pa tayo nilikha ni Allah? Para sumamba sa Kanya. Paano tayo sasamba? Sa kaluguran ni Allah. So ito yung dahilan kung bakit ang dalawa na ito ay dapat kainggitan. Yung pangalawa, direktang may kinalaman sa kaalaman. Kasi kainggitan natin yung tao na maalam at isinasabuhay niya ito at tinuturo. Actually, itong mayaman na ito na nagsasadaka, hindi man direktang sinasabi, may kinalaman din sa kanya yung kaalaman. Kasi kung itong mayaman na ito, hindi niya alam na malaki pala ang gantimpala ng sadaka, hindi niya ito gagawin. Hindi siya magsasadaka. Kung hindi nalalaman ng mayaman na hindi pala nasasayang yung pera niya, kapag siya ay nagsadaka, bagkus ay lumalago pa lalo ang kanyang yaman sa pamagitan ng sadaka, kundi man dito sa mundo, doon sa kabilang buhay, hindi rin siya magsasadaka. So sa parehong dalawang tao na ito, yung mayaman na nagsasadaka at yung maalam na nagsasabuhay ng kanyang kaalaman at tinuturo ito, parehong involved actually ang kaalaman. Kasi yung mayaman, hindi niya gagawin yung ginagawa niya na pagsasadaka kung hindi niya alam na may kabutihan pala sa pagbibigay ng sadaka. Naintindihan niyo? Kung hindi niya alam, wala siyang pakialam doon. Pambababae niya na lang yung pera niya. Kung hindi niya alam na meron palang kainaman ang sadaka. At napakaganda na ang hadith na ito ay nabanggit pagkatapos na mabanggit yung man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Sino man ang tumahak sa landas na naghahangad siya rito ng kaalaman. Kasi tunay nga na padadaliin ni Allah para sa tao na ito ang landas patungong paraiso. Kasi alam niya kung ano yung dapat niyang gawin at nalalaman niya kung ano yung hindi niya dapat gawin dahil sa kaalaman. So tulad dito, itong mayaman, sa palagay niyo ba magsasadaka siya kung di niya alam na may reward palang sadaka? Hindi. Pero pinadali ni Allah para sa kanya ang pagsasadaka dahil nalaman niya na mayroon palang malaking reward ang pagsasadaka. So mayroon pa rin kinalaman sa kanya ang kaalaman at kabilang siya insyaallah doon sa mga padadaliin ni Allah ang landas patungong paraiso. So yung dalawang tao na ito, kabilang sila doon inshallah sa mga tao na padadaliin ni Allah ang landas patungong paraiso dahil sa kanilang kaalaman. At actually itong taysir na ito o tashil, pagpapadali ng landas patungong paraiso para sa isang maalam, hindi lang ito applicable sa relihiyon. Applicable ito sa lahat ng larangan. Okay?
Sa trabaho, halimbawa, paano mo mapapadali ang trabaho mo? Sa kaalaman. Okay? Karpintero ka. Dadali ang trabaho mo sa pamagitan ng kaalaman. Okay? Pag alam mo kung paano yung tamang pagpukpok, tamang pagbunot ng pako, tamang paglagari, edi magiging madali yung trabaho mo. Siyempre, kaalaman, maaaring nadaragdagan ito sa pamagitan ng experience. Yung nga may kasabihan, mas mahalaga daw yung experience kaysa sa kaalaman, pero hindi. Ang experience babalik pa rin sa kaalaman. Kaya ka nagka-experience kasi nagkaroon ka ng kaalaman. Nagkaroon ka ng kaalaman. So may kinalaman pa rin ang experience sa kaalaman. Yung kaalaman, yun nga, bakit nabanggit ko kanina din yung 4 na relasyon ng tao rito, na dapat ang tao nga ay nag-aaral, nagtitiis, at siya ay dapat na nagsasabuhay nito at nagtuturo nito sa mga tao. Kasi ito ang tunay na pagpapakita ng pag-unawa sa relihiyon. At sa pamagitan ng 4 na ito, doon lang siya makikinabang sa kaalaman na ito, nadadali para sa kanyang landas patungong paraiso, inshallah. So napaka-importante ng mga hadith na ito na maunawaan sila sa ganitong tartib, ganitong pagkakaayos, dahil magkakaugnay sila sa isa't isa. Ang mga ito ay magkakaugnay sa isa't isa. Ngayon balikan natin yung hadith na ito na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Yung maaring kainggitan ang mayaman na nagsasadaka at yung maalam na nagsasabuhay ng kanyang kaalaman at nagtuturo nito. So, sinabi, wal muradu bil hasadi fi hadal hadith al-ghidatu bi an yatamanna mitlu halal magbut. Ang tinutukoy dito na inggit ay ang pagnanais ng naiinggit na makakuha ng katulad ng kanyang kinaiinggitan. Okay? Kasi may iba't ibang uri ng inggit. Isa sa mga uri ng inggit itong taliwas dito. La an yatamanna zawala ni'mati ghairihi fadhalika huwal hasadal manhiya anhu fi qawlihi ta'ala wa min syarri hasidin idha hasad. Yung masama na hasad, ito yung hasad o yung inggit na ninanais mo na mawala doon sa kinaiinggitan mo yung bagay na kinaiinggitan mo sa kanya. Yun ang masama na inggit. At yun ang inggit na natutukoy doon sa Suratul Falaq. At hindi ito yun. Okay? Kapag nainggit ka doon sa mayaman na nagsasadaka at gusto mo lang na maging mayaman katulad niya upang ikaw ay makapagsadaka rin, yun ay inggit na mabuti o hindi masamang inggit. At kung nainggit ka doon sa maalam na nagsasabuhay ng kanyang kaalaman at nagtuturo nito upang maging katulad din niya na nagsasabuhay at nagtuturo ng kaalaman, ito ay mabuting inggit din. Hindi ito masamang inggit. Yung masamang inggit, yung inggit ng mga inggitero talaga. Yung gusto mo na mawawala yung kiniinggitan mo doon sa tao. Na mawawala yung kiniinggitan mo doon sa tao. Di ba nakwento ko na sa inyo nung nakaraan, yung kwento tungkol sa inggitero, na nalaman niya na tuwing nang may mangyayari sa kanya, doble yung nangyayari doon sa kinaiinggitan niya. Okay? Doble. Na kapag yumayaman siya, doble yung yaman nung kiniinggitan niya. Nag-asawa siyang isa, 2 yung asawa. At kung ano-ano pa. Kaya naisip niya, hangarin kaya niya na maputol yung isang paa hanggang sa maputol yung 2 paa nung kanyang kinaiinggitan. Gano'n siya kagago, gano'n siya kainggitero. Na hiniling niya na maputol yung isang paa niya para yung kinainggitan niya, 2 ring paa yung mapuputol. So yun yung masamang inggit. Yung gugustuhin mo na mawala yung kinaiinggitan mo doon sa kinaiinggitan mo. Mawala yung anumang bagay na kinainggitan mo sa kanya. At mas masahol sa mga naiinggit, syempre,
Yung gusto mo nang mawala, yung kinainggitan mo sa kanya at mapupunta sa'yo. Okay? So, meron pang iba-ibang uri ng inggit. Gusto mong mawala sa kanya para mapunta sa'yo. Para ikaw naman yung kaiinggitan niya. Yun yung masahol na inggit. At yan ang uso ngayon. Uso ngayon yung mainggit at uso yung manginggit. Kaya nga, hindi magandang hindi nagiging maganda ang epekto ng Instagram, ng TikTok at iba't ibang social media sa lipunan ng mga tao. Kahit mga kuffar, nagiging obserbasyon nila yan na dahil sa mga social media na ito, na naging normal sa mga tao yung manginggit. Yung tuwing nang merong may bagong bagay, bibili nila agad yun, tapos papakita nila sa mga tao, nabili ko ito, ganito, ganyan. So, hindi na lang naging inggitero yung mga tao, naging ugali na rin nila yung manginggit. Naging ugali na nila yung manginggit. Tapos kapag tinamaan sila ng ain, nanlulumo. Kala mo basang sisiw. Mahilig kayo mag-post ng ng mga kaiinggitan sa inyo. Kaya nung kinainggitan nga kayo, tinamaan kayo ng sakit, tinamaan kayo ng sakuna, wala silang sisisihin liban na lamang sa kanilang mga sarili. So yung inggit doon sa tao na mayaman, na nagsasadaka at yung maalam na nagsasabuhay nito at nagtuturo nito, ito ay inggit na inshallah pinahihintulutan. Wa mimma yadullu ala takrimil islami lil ilmi annahu ja'alahu faridatan ala kulli muslimin fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kabilang daw sa mga dalil ng pagpapahalaga ng Islam sa kaalaman ay nang dinulot sa Islam na ang kaalaman ay maging farida. Farida, ibig sabihin, obligasyon. Iba pa ito sa fard. Farida, obligasyon, fard, obligado. So kumbaga, farida, noun, at fard, adjective siya. Noun pa rin, pero adjective. So ito ay ginawang obligado sa bawat Muslim. So iniulat ni Ibn Majah, mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli Muslim. Ang pag-aaral ng kaalaman ay obligasyon sa bawat Muslim. Okay? So nililinaw natin dito sa hadith na ito kasi ang laganap na version ng hadith na ito, talabul ilmi faridatun ala kulli Muslim wa muslima. Pero wala nang muslima sa mga sahih na ulat. Ang mas tamang ulat, yung Muslim lang. Talabul ilmi faridatun ala kulli Muslim. Madalas marinig mo sa mga tao, ala kulli Muslim wa muslima. Wala nang muslima, kahit wala nang muslima. Kasi palagi sa grammar, palagi sa Quran, kapag ang tinukoy ay mudakkar na isim, kasama na doon lahat, pati babae. Okay? Pati babae. Bawa kahit yung damir doon ay panlalaki, kasama na doon yung babae. Pero kapag yung ayah sa Quran o hadith ay muannath, yung mukhatab, kumbaga, o yung subject, pambabae talaga yun. Pero pag panlalaki, so mauunawaan yun na general, panglalaki at pambabae. So talabul ilmi faridatun ala kulli Muslim. Ang pag-aaral ay obligasyon para sa bawat Muslim, lalaki man o babae. So hindi na kailangang sambitin o sabihin yung Muslima. Kasi kabilang naman yung mga Muslima sa mga Muslim. Siyempre, sa talabul ilm, yun nga nililinaw natin, na mas mainam na translation dito yung pag-aaral. Pag-aaral ng kaalaman, pwede rin. Kasi kung sasabihin mo, pagsasaliksik ng kaalamang Islamiko, wala na, parang pinahirap mo yung pag-aaral. Ginawa mong komplikado. Okay? Madalas na makikita yung translation yan ng talabul ilm, pananaliksik, pero hindi eh. Hindi ganun eh. Yung mga nag-aaral, di naman lahat na nanaliksik, di ba?
Hindi naman lahat na nag-aaral nagbubuklat ng napakaraming libro o naghahambing sa sinabi ng iba't ibang mga scholar o maaalam. Hindi ganon ang talabul ilm. Okay, nag-aral kayo ng Arabic. Isa lang naman libro yung binubuklat natin, di ba? Hindi naman tayo nananaliksik, hindi naman tayo nagre-research. So, ang tamang translation ng talabul ilm ay ang pag-aaral lang. Hindi ito pananaliksik. Kasi kung sinabi natin pananaliksik, pang ginawa na nating komplikado. Ginawa na nating komplikado yung proseso ng pag-aaral ng Islam. Kailangan mo itong gawing mahaba, kailangan gawin mo itong malalim, kailangan mo pahirapan yung sarili mo. Hindi. Talabul ilm, pag-aaral. At ito ay obligasyon para sa bawat Muslim. At ang nas ng hadith, ang teksto rito, Muslim lang. Hindi na binanggit ang Muslima dahil understood na ito na tumutukoy sa lahat ng Muslim. Sinabi ni Sheikh Al-Munawi, rahimahullah, "Qad tabayyantu al-aqwal wa tanaqadtu al-ara fi hadha al-ilm al-mafruda ala nahwu 20 qawlan wa ajwadu ma qila qawl al-qadi anna al-ilma al-mafrud huwa ma la manduha an ta'allumihi ka ma'rifatil khaliqi jalla wa ala." So sinabi ni Al-Munawi rahimahullah, pinag-aralan daw niya ang napakaraming mga sinabi at mga opinyon ng mga maalam tungkol sa kaalaman na obligado na pag-aralan natin. Na obligado na pag-aralan natin. At nakatagpo raw siya ng 20 kasabihan tungkol sa ano ang unang dapat na pag-aralan o ano ba ang obligado talaga na pag-aralan. At pinakamainam daw na kanyang napag-alaman. So ito yung nagre-research. Ito yung pananaliksik. Ito yung nananaliksik. Ito yung ginawa ni Al-Munawi. Ito yung pananaliksik. Ito yung research. Diba? Nangolekta siya ng mga kasabihan at mga pananaw. Ito yung research. Pero kung nagbuklat ka lang ng libro ng Arabic, nagbasa ka ng alif bata, hindi yun research. Pag-aaral yun. Okay? So dapat may itama yung translation ng talabul ilm, hindi ito research, ito ay simpleng pag-aaral lang. Hindi ka gumagawa ng thesis. Okay? Nag-aaral ka ng kaisahan ni Allah, hindi ka gumagawa ng thesis. Quran nga lang basahin mo, maintindihan mo na yung tauhid. Hindi mo kailangan magbuklat ng napakaraming libro o maglakbay sa napakalayong lugar. Hindi mo kailangan kumuha ng microscope. Hindi mo kailangan mag-survey, humanap ng statistics. Yun ang research, yun ang pananaliksik. Pero pag-aaral, hindi. Okay, so sa kanyang pananaliksik, sa kanyang research, so nakita daw siya ng 20 na mga kasabihan ng mga scholar tungkol sa obligasyon ng Muslim na mag-aral, at ang pinakamainam daw na nakita niya, yung sinabi ni Qadi Iyad. So sinabi ni Qadi Iyad na ang kaalaman na pinaka-obligado na pag-aralan ng tao ay hindi hihigit pa sa kaalaman sa pagkilala niya sa tagapaglikha. Maluwalhati at kataas-taasan siya. Ito ang pinaka-obligado na malaman. Okay? So mas mahalaga pa ito sa tajwid, mas mahalaga pa ito sa fiqh, mas mahalaga pa ito sa iba pang mga kaalaman. Ito yung unang-unang pag-aralan. Ito yung unang-unang pag-aaralan kasi wala namang saysay. Sige, tao magaling sa tajwid. Sige, nananalo sa contest ng Quran. Tapos naniniwala naman siya si Allah ay bahagi ng nilikha. Naniniwala siya si Allah ay nasa lahat ng lugar. Naniniwala siya sa wahdatul wujud. Naniniwala siya si Allah, nagkatawang tao, naging si Ali. Di ba? O naniniwala siya si Jibril alayhis salam, nagkamali ng pagpapadala ng wahi. Sa halip na kay Ali niya ibinigay niya raw kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang isa sa mga katuruan ng mga Shia. Specifically yung
Alawiya na sekta ng mga Shia sa Syria. Naniniwala sila na nagkamali daw si Jibril ng pagpapadala ng Quran. Ibinigay niya ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa halip na kay Ali. Okay? So anong saysay? Nung husay niya sa tajwid. Okay? Anong saysay ng husay niya sa tajwid? Anong saysay ng iba pa niyang kaalaman sa Islam kung sablay siya sa pagkilala kay Allah? Kaya nga, nabanggit natin kanina, para sa baguhan, maaring nalilito siya. Kung anong pinagkaiba ng Ahlus Sunnah, ng Shia, ng Sufi, ng Asyaira, at iba't iba pa. So maaring malilito siya kasi kulang pa siya ng kaalaman kay Allah. Kulang siya ng kaalaman tungkol kay Allah, kaya hindi niya napapansin o hindi niya nakikita yung mga maling katuruan ng mga ligaw na sekta. Okay? Kaya nga unang tinuturo ang akida. Unang tinuturo ang tauhid. Unang tinuturo ang tamang pagkilala kay Allah. Okay? Kasi naman talaga ang nauuna sa lahat ng arkanul Islam. Sa lahat ng arkanul Islam, ang nauuna ano? Shahadatain. Yung pagsaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. Siyempre, kailangan maunawaan ng tao yung lahat ng napapaloob doon. At siyempre, shahadatain nga yun, ibig sabihin dalawang shahada. Kung ang pinakamahalagang kaalaman niyang makilala si Allah, ano pala yung pangalawa? Makilala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nga, ma'rifatil khaliqi jalla wa ala wa nubuwatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. So yun yung pangalawa na mahalaga na malaman. Eh yung pangatlo kaya ano? Pangatlo pinakamahalagang malaman. Eh di sala, di ba? Sala yung pangatlo na pinakamahalagang malaman. Kasi yung pinakamahalaga daw na malaman o matutunan, ma'rifatul khaliq, nubuwatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa kayfiyatus sala wa nahwiha. Ang pinakamahalagang malaman, pagkilala kay Allah, ang tagapaglikha, at ang pagka-propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kung paano magsala at iba pang katulad nito. Pero syempre, sa mga importante, so pwede natin gawing batayan ngayong Arkanul Islam. Kasi sa pamagitan ng Arkanul Islam, malalaman natin kung Muslim ba yung tao sa pamagitan ng pagsasakatuparan niya nito. At gayon din yung Arkanul Iman. Yung Arkanul Iman. At ang lahat ng Arkanul Iman, actually, may kinalaman kay Allah. May kinalaman sa mga kapangyarihan ni Allah. Paniniwala kay Allah, unang Arkanul Iman. Tapos sa kanyang mga anghel, although sa dat ni Allah, hindi sila bahagi ng kumbaga ni Allah. Pero yung pangatlo, yung kanyang mga aklat, syempre salitay ni Allah. Yung kanyang mga sugo na mga ipinadala ni Allah. Araw ng paghukom at yung qadar na kabilang sa mga kapangyarihan ni Allah. So lahat yun ay may kinalaman pa rin kay Allah. Inshallah. So napapaloob siya doon pa rin sa pagkilala kay Allah ang tagapaglikha. So sinasabi, fa inna ta'allumaha fardu ain. So ito yung mga kaalaman na fardu ain na obligado na mapag-aralan. Okay? Obligado na mapag-aralan. Iba pa mga bagay na kaalaman sa mga sangay na lang, mga sanga na lang ng kaalaman, halimbawa tajwid. So yun ay hindi fardu ain. Pero syempre, magiging fardu ain pa rin ang ilan sa mga kaalaman sa tajwid. Ang tinutukoy ko rito yung pagpapakadalubhasa sa tajwid. Pero at the very least, dapat ang bawat isa sa mga Muslim ay dalubhasa sa akida. Okay? Walang problema kung di ka dalubhasa sa tajwid. Pero sa tauhid, dapat ang bawat Muslim ay magiging dalubhasa dito. Pero problema nga, marami sa mga hindi obligado yung magpakadalubhasa ka sa tajwid, pero obligado yung magpakadalubhasa ka sa tauhid. Pero nga, may ibang mga
bahagi ng tajwid na obligado na malaman ng bawat Muslim. Halimbawa, yung sa Suratul Fatiha, yung tamang pagre-recite ng Suratul Fatiha, na hindi ka magkakamali sa pagre-recite dito. Actually, habang tumatagal, hindi man lahat ng bagay natutunan ko agad. May mga bagay na bago ko lang din natututunan ngayon. Matanda na ako. Bawa niyan, ngayon, nakita niyo yung post niya, ni Amin Puti, yung tungkol sa yung pagdaan ng tao sa harap ng saf, pero nasa likod ng imam. So yun pala yung talaga, practical na aplikasyon ng hadith na yung Satrul Imam o Sutratul Imam, Sutratul Ma'mum. Dati kasi yung pinag-aralan namin, hindi naman kasi nagpapalalim sa mga pag pinag-aralan minsan yung mga hadith, hindi na siya masyadong pinapalalim na ipaliwanag. Basta naiintindihan namin, kung ano yung sutra ng imam, yun yung sutra ng ma'mum. Sa pagkakaintindi namin, basta may sutra yung imam, hindi na kailangan ng ma'mum na maglagay ng sutra. Yun ang pagkakaintindi ko. Pero yun pala, mangangahulugan din yun na kung may dumaan sa harap ng ma'mum, walang problema kasi may sutra naman yung imam. May sutra naman yung imam. Pero syempre, yung dadaan do sa harap ng ma'mum, yun lang obligado o kumbaga, yun lang kailangan niya talagang dumaan. Kasi halimbawa, di ba, may video nun, yung kailangan niya dumaan sa harap para makapunta sa gilid ng saf. Pero actually, may puna ako doon sa video na yun. May pagmamalabis din sa video na yun. May mali. Lawak ng masjid. May pwesto naman doon sa kanan, bakit pupunta pa siya doon sa kaliwa? Bakit kailangan pa niyan dumaan doon sa harap ng mga ibang ma'mum para doon pumesto? May pwesto naman. So, yun lang yung puna ko doon sa video. Pero tama yung hadith. Okay? So, ganun pala yung isa sa mga practical na aplikasyon. At actually, gayon din may mga bagay na ngayon ko lang nalaman yung sa Suratul Fatiha, halimbawa. Ngayon ko lang nalaman na yung huling aya, mas mainam na babasahin siya lang diretso. Siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Isang diretso. Kasi isang aya lang naman siya. Kasi madalas naririnig natin, di ba, pinuputol yung aya. Siratal ladina an'amta alaihim, tasihi ngayong imam, ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Ang mas tama, diretso siya na binabasa. Kasi isang aya lang naman siya. So kaya kagabi, Maghrib yata, yung sininok ako dun sa Siratal ladina an'amta alaihim. Binalikan ko talaga siya para maging isang buong aya kasi mas tama siyang babasahin na ganun. At iba pang mga bagay. Marami pa kasi patuloy naman na nag-aaral yung mga tao. Sabi mga pag-aaral na farida, ito na nga, unang-una yung tauhid, akida, alhamdulillah. At syempre, fiqh. Pangunahin dito syempre yung tahara at sala. Kung nagdada'wa ka, edi dapat alam mo rin yung ahkam sa da'wa para hindi ka bara-bara. Kung nagjijihad ka, edi dapat alam mo rin yung ahkam ng jihad para hindi ka bara-bara. Kung nagninegosyo ka, negosyante ka, di pag-aralan mo rin yung mga ahkam sa negosyo para hindi ka nakakagawa ng mga maling paraan sa pagninegosyo. So lahat yun farida. Basta may kinalaman sa kung ano yung madalas na ginagawa mo sa buhay mo. At ito nga yun, pagkilala kay Allah, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung sala na madalas nating ginagawa, alhamdulillah. At panghuli, wadahiru annal murada bihi kullu ma yahtajuhul muslim min umuril akida wa syara'il islam min halalin wa haramin mimma ja'a an nabi sallallahu alaihi wasallam. So yun nga, katulad na sinabi ko, kung ano yung madalas mong gagawin, pag-aralan mo kung paanong tamang gagawin. So sinabi ni Sheikh, rahimahullah, kasi sinabi pa rin ito karugtong pa rin ito ng sinabi ni Munawi, na ang dahir o ang obvious doon sa mga pinag-aralan niya, ni-research niya na sinabi ng mga ulama tungkol sa pag-aaral na ang Muslim ay marapat na mag-aral sa kung anong kailangan niyang malaman
na mga bagay na may kinalaman sa akida o may kinalaman sa mga pagsasabatas sa Islam, kung ano ang halal, kung ano ang haram, ayon sa kung anong dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito yung isa sa mga magagandang nasabi dito. Ayon sa dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya tinukoy Quran at Hadith o Quran at Sunnah kasi pareho naman yung dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung tulad sinabi ko kanina, so ganun din sinabi ni Sheikh Al-Munawi, pag-aralan natin yung madalas nating kakailanganin. So parang sa gamit, di ba? Kung ano yung pinakakailangan natin sa trabaho, yun yung madalas nating dadalhin. Karpintero ka, di magdala kang martilyo, lagari, metro, eskwela. Driver ka, magdala ka ng anong kailangan mo pag mga tools, kung ano yung magkakaroon ng aberya yung motor mo. So ganoon din sa Muslim. So madalas nating kailangan yung kaalaman sa akida at tauhid, kaalaman sa tahara at sala. So yun yung una nating pag-aralan, inshallah. Kasi yung naging focus ni Sheikh Al-Munawi rahimahullah ay kung ano ang unang dapat na pag-aralan o tutukan ng Muslim, inshallah. So meron mga kaalaman na furu na lang, furu ibig sabihin sanga na lang siya. Hindi siya wajib talaga, pero maaring may ilang bahagi nito na wajib pa rin. Halimbawa yung tamang pag-recite ng Surat Al-Fatiha at ilang basic ng tajweed, inshallah. So tutuloy natin ito next week. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.